a strong and mighty fortress. Raise your voice now. No love is greater. Who can stand against us? Okay. So once again, good afternoon. So sa mga kasama natin, welcome po sa ating Bible study. Ayan sila Tita Susan, Lolo Myong, no? Sila Gab, Tita Amy, si Ate Arshan. Si Ate Arshan nasa Bataan na po. Ano sa Bataan? Gabi na. Yan. Okay. Sige po. So kumusta po tayo? Kumusta po kayo? Kahapon wala po tayong Bible study kasi nagpa-check up po ako. Gabi na po ako nakauwi. So, yun, praise God. Wala namang seryosong Pero praise God pa rin kung meron. Kung anong kalooban ni Lord. But, yun, still God's grace, no? Sa mata lang po talaga. So, okay, so ngayon po meron tayong Bible study and tomorrow gaganapin po natin yung pinakaunang ano bang tawag diyan? Night of Psalm lang kasi isa lang Psalms, hymns and prayer. Ayan. So parang corporate prayer po natin 'yan. Bukas po ng 7:30. So dito po tayo sa Bahay Panambahan. So inaayos na po namin yung sa taas. May bago po tayong equipment, no? Praise God, nakabili po tayo kahapon ng speaker tsaka ng amplifier. So, sineset up pa ngayon. So, mas maganda na po yung tunog. Yun lang. So, for lang naman, improvement lang. I think yun naman siguro yung last na improvement. And focus na po tayo lagi naman focus natin yung mga tao, no? Kasi syempre gusto lang din natin na yung medyo quality na rin po yung ating mga gamit. So, yun, meron na po tayo. Sige, this time, let's commit this time sa pag-pray po, no? Bago tayo magsimula, let's pray for our immediate family, no? And yun, yung mga kapatid natin na hindi pa natin nakakasama muli, let's pray for them. So, yung reality talaga ng word, no? Sabi ni Lord, sabi niya sa kanyang salita, wala po talagang mawawalay, no? Or walang makakaalis, no? Sa mga anak ng Diyos. So, yun ang i-claim natin. And let's also pray na kung ano man yung pinapa-learn din sa atin, ano yung malalearn natin in this situation. So, one of the thing na ipinapa-learn din is yung love, no? Our love for one another by praying, interceding. Okay? And yung surrendered life talaga, no, na ang will talaga ni Lord. So, prayer, lagi niyo pong tandaan, ang panalangin po is pagpapakita na you're letting the will of God to be done. Yun lang naman ang prayer, no? So, mag-pray po muna tayo and then i-open na rin natin for our Bible study. So, let's commit this time. Let us pray and intercede. Let's pray po.
Sige, let us open po, no? Panginoon, ikaw po ay aming binibigyan ng papuri dahil ikaw lamang po ang siyang karapat-dapat. Ikaw po ang hari ng aming buhay. Ikaw po ang Diyos. Ikaw lamang po ang tunay na Diyos, Panginoon. Maraming salamat sa iyo pong katapatan sa aming mga buhay. O Lord, kami po ay mahina. Kami po ay laging nadadapa. Pero maraming salamat dahil ang iyo pong kaloob ay sapat. At kami po ay nakakalapit sa iyong trono na may kakayanan at we have the confidence, Lord, through your Son, Jesus Christ. At sa aming pag-aaral, patuloy mo po kaming turuan, itama, palaguin, Panginoon. Ang iyong salita ay maging totoo sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, so muulan na. Okay, so ngayon po ang ating pag-aaralan ay sa Matthew chapter 1 verse 9. Dito na po tayo kay Ahaz, no? So yung kay Ahaz po na story ay makikita po natin sa 2 Chronicles chapter 28. So punta po tayo sa 2 Chronicles chapter 28. Share ko lang po yung no? Okay, nasa chapter 28 po tayo. At nung Miyerkules, sinabi ko po sa inyo na basahin nyo din po yung 2 Kings chapter 16. Maganda po na i-ano natin yun, no? Pagsabayin natin dahil sabi ko nga po nung nakaraan, kung babasahin po natin, baka parang maano natin na parang contradicting or medyo hindi tugma yung pagkakasalaysay. So atin po yung titingnan sa ating Bible study ngayon. Okay. Sige po, punta po tayo sa 2 Chronicles chapter 28 and 2 Kings chapter 16. Maganda sana na meron kayong dalawang Bible, no? Paano ko ba mapakita itong dalawang verse? Ganda na iyan na natin, parallel natin. Okay, teka lang po. Second Kings chapter 16. Open nyo rin po yung 2 Kings chapter 16. Okay, sa tingin ko po mapapakita ko naman. Yan, kita nyo na po. Nagawa ng paraan. Okay. So, titingnan natin yung parallel, no? Basahin po natin. So, sa 2 Chronicles chapter 28 at 2 Kings chapter 16. Basahin muna natin yung verses 1 to 4. Pareho po ng sa dalawa. So, mag-request ako ng tigabasa. Sige, Jamie, ikaw na lang. Basahin mo muna yung sa 2 Chronicles, verses 1 to 4, and then after that, 2 Kings chapter 16, verses 1 to 4. Okay? Sa Chronicles muna.
2 Chronicles chapter 28 verse 1. Si Ahaz ay nagdalawang taong gulang nang siya'y nagsimulang maghari at siya'y naghari sa loob ng 16 na taon sa Jerusalem. Hindi niya ginawa ang matuwid sa paningin ng Panginoon na gaya ni David na kanyang ninuno. Kundi siya'y lumakad sa mga landas ng mga hari ng Israel. Gumawa rin siya ng mga larawang hinulma para sa mga Baal. At nagsunog siya ng insenso sa libis ng anak ni Hinom at sinunog ang kanyang mga anak bilang handog. Ayon sa mga karumal-dumal na kaugalian ng mga bansang pinalayas ng Panginoon sa harap ng mga anak ni Israel. Siya'y nag-alay at nagsunog ng insenso sa matataas na dako at sa mga burol at sa ilalim ng bawat sariwang punong kahoy. Okay, sa 2 Kings naman po tayo, verses 1 to 4. 2 Kings, verse 16, verse 1. Nang ika-17 taon ni Peka na anak ni Remalias, si Ahaz na anak ni Jotam na hari ng Juda ay nagsimulang maghari. Si Ahaz ay 20 taong nang siyang magsimulang maghari at siya'y naghari sa loob ng 16 na taon sa Jerusalem. Hindi siya gumawa ng matuwid sa mga mata ng Panginoon niyang Diyos, na gaya ng ginawa ni David na kanyang ninuno. Sa halip, siya'y lumakad sa landas ng mga hari ng Israel. Maging ang kanyang anak na lalaki ay pinaraan sa apoy ayon sa mga karumal-dumal na kaugalian ng mga bansa na pinalayas ng Panginoon mula sa harapan ng mga anak ni Israel. Siya'y nag-alay at nagsunog ng insenso sa matataas na dako sa mga burol at sa ilalim ng bawat luntiang punong kahoy. Alright, so yan po yung unang 4 na verses sa 2 Chronicles chapter 28 at 2 Kings chapter 16. So sige po, ano po yung mga similarities natin pong nakita sa dalawa pong book, 2 Chronicles 28 at 2 Kings 16. So una, isa sa mga similarities is yung sinabi na si Ahaz ay hindi po sumunod sa Panginoon, no? Okay. Tama. Yan. So, verse 1 ng Chronicles 28 at verse 2 ng 16, 2 Kings 16, hindi po siya gumawa ng matuwid sa mga mata ng Panginoon. Same po sila nung sinabi, no? At 16 na taon siya pong naghari sa Jerusalem. So, yan po yung isa sa mga similarities. And tingnan natin dito. Okay, siya'y lumakad sa mga landas ng mga hari ng Israel. So kung matatandaan niyo po, no, yung mga hari po ng Israel, puro po sila mga hindi sumunod, no, sa Panginoon. At dito makita niyo gumawa siya ng mga larawang hinulma para sa mga Baal. So Baal po is mga Diyos-Diyosan. Okay? At dito sa verse 3 ng chapter 16, may nabanggit dito, and I think nabanggit din siya sa verse 3 ng Chronicles. So ano po ito? Siya po ay inalay niya po yung mga anak niya. Okay? Sinunog ang kanyang mga anak bilang handog. So imagine, yung mga anak niya sinunog niya po para po bilang handog. At sabi dito, ito ay karumal-dumal na kaugalian ng mga bansang pinalayas ng Panginoon sa harapan ng mga anak ni Israel. So ano po yung tinutukoy dito mga bansang pinalayas? So kung atin pong babalikan yung pagligtas ng Panginoon sa mga Israelita mula po sa pagka-alipin nila for 400 years sa Ehipto, di ba po binigay sa kanila yung tinatawag natin na the promised land. Okay? At yung promised land po na iyon ay dati ay
pagmamay-ari or parang ang nakatira po doon is iba't iba po pero ang natatandaan ko po is yung mga Canaanites, tama ba tol? Or may matatandaan ka na ibang mga Philistines din ba? Hindi ko masyado na mga lugar doon Basta Canaanites, yun ang alam ko Ayun din yung natatandaan ko, okay? So, bali, yun pong ginawa ni Haring Ahaz na sinunog niya po yung mga anak niya bilang handog. Yun po ay mga way ng pagsamba po ng mga, yun nga sabi dito, kaugalian ng mga bansang pinalayas ng Panginoon. Okay? So, actually ito pong ginawa niya na pagsunog ng kanyang mga anak bilang handog. Isa po talaga itong matagal na po na, kumbaga, winarning binigyan po ng warning itong mga mga Israelita nung pumunta sila sa Promised Land. Makikita po natin yan sa Leviticus 20. Pakita ko lang po sa inyo, no? Leviticus chapter 20 verses 1 to 5. Ayan, ito po yung sinabi. Mali dito pala dapat. Sorry, para po nakita sa live. 21 to 5. Alright, ito po yung sabi, no? At nagsalita ang Panginoon kay Moises na sinasabi, sabihin mo sa mga anak ng Israel, sino mang tao sa mga anak ni Israel o sa mga dayuhan na naninirahan sa Israel na nagbibigay ng kanyang anak kay Molek. So si Molek po ay, again, isa po siyang Diyos-Diyosan, ay tiyak na papatayin. Siya ay babatuhin ng mga tao ng lupain hanggang sa mamatay. Ako mismo ay haharap laban sa taong iyon. So tingnan niyo po kung gaano po kinakamuhian ng Panginoon yung ganung gawain, no? At ititiwalag ko siya mula sa kanyang bayan sapagkat ibinigay niya ang kanyang anak kay Molek. Kaya't nadungisan ang aking santuaryo at nilapastangan ng aking banal na pangalan. At kapag ipinikit ng mga tao sa lupain ang kanilang mga mata sa taong iyon, habang ibinibigay niya ang kanyang anak kay Molek at hindi siya pinatay, ibig sabihin parang hinayaan, tolerate, or yun, kumbaga parang nagiging accomplice, kumbaga, no? Anong mangyayari sa mga taong yon? Ay ihaharap ko ang aking mukha laban sa taong iyon at sa kanyang sambahayan. Ititiwalag ko siya mula sa kanyang bayan, siya at lahat ng sumusunod sa kanya sa pagkakasama kay Molek. So, noon pa man po, no, sa panahon pa nung mga sa pagtira ng mga Israelita sa Promised Land. So ito po talaga ay warning na ng Panginoon na wag po nilang gagawin. Even kahit nakatingin ka lang at hindi mo kumbaga naging tinolerate mo or hinayaan mo na gawin 'yon, siya rin po ay paparusahan. So bakit ko po ito pinakita sa inyo? So makita talaga natin na itong si Ahaz, ginawa niya talaga yung bagay na hindi talaga dapat pinapagawan. Okay, hindi po accepted, no? At yon, isa yon sa ating makikita dito. And ano pa po? 16. Tingnan natin yung verse 4. Ano ba verse 4? Okay, so yun lang. Again, pagsamba po sa mga matataas na dako. So yun po, similar po siya sa verses 1 to 4. Ngayon tingnan natin yung sa 2 Chronicles 5 to 8, babasahin natin yung 5 to 8. Tapos sa 2 Kings 16 verse 5 lang po. Okay? So Jamie, pakibasa yung Chronicles muna. 5 to 8. Kaya't ibinigay siya ng Panginoon niyang Diyos sa kamay ng hari ng Syria na gumapi sa kanya at binihag ang malaking bilang ng kanyang kababayan at dinala sila sa Damasco. Ibinigay rin siya sa kamay ng hari ng Israel na gumapi sa kanya at napakarami ang napatay. Sapagkat si Pekah na anak ni Remalias ay pumatay sa Juda ng 120,000 sa isang araw. Lahat sila ay matatapang na mandirigma, sapagkat kanilang tinalikuran ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno.
Pinatay ni Zikri na isang matapang na mandirigma sa Ephraim, si Maasias na anak ng hari, at si Azrikam na pinuno sa palasyo, at si Elkana na pangalawa sa hari. At dinalang bihag ng mga anak ni Israel ang 200,000 sa kanilang mga kapatid, mga babae, mga anak na lalaki at babae. Kumuha rin sila ng maraming samsam mula sa kanila at dinala ang samsam sa Samaria. Okay, verse 5 ng 2 Kings. At si Rezin na hari ng Syria at si Pekah na anak ni Remalias na hari ng Israel ay umahon upang makipagdigma sa Jerusalem, at kanilang kinugkob si Ahaz, ngunit siya'y hindi nila malupig. Okay, so atin pong titingnan ito naman, no? So verses 5 to 8 ng 2 Chronicles, sino bang umatake dito? Okay, so makita natin dito sa verse 5 sa 2 Chronicles 28. Dahil nga doon sa verses 1 to 4 na dinescribe na ginawa po ni Ahaz, and verse 5 sa Chronicles, ibinigay siya ng Panginoon niyang Diyos sa kamay ng hari ng Syria na gumapi sa kanya at binihag ang malaking bilang ng kanyang kababayan at dinala sa Damasco. Ibinigay rin siya sa kamay ng hari ng Israel na gumapi sa kanya at napakarami ang napatay. Okay? So that is verse 5. And sa verse 5 ng chapter 60 ng 2 Kings, si Rezin na hari ng Syria, so pinangalanan na yung hari ng Syria na hindi pinangalanan sa Chronicles, si Rezin. At si Pekah na anak ni Remalias ng hari ng Israel. So again, we have the name. Ang hari ng Israel is si Pekah. Ay umahon upang makipaglaban sa Jerusalem at kanilang kinubkob si Ahaz, ngunit siya'y hindi nila malupig. Now take note of sa 2 Kings chapter 16. Sa last sentence, sabi po dito, ngunit siya'y hindi nila malupig. Malupig is matalo, tama? So, ito yung parang isa sa mga bagay na kung babasahin nyo, parang contradicting siya. Pero yung detalye naman dito sa 2 Chronicles, basahin natin no, sa 5, 6, 7, 8. Kung titingnan nyo po dito, dinescribe dito yung mga napatay. Maraming ang napatay, no? Sabi dito si Pekah, no? Pumatay sa Juda ng 100 at 20,000 sa isang araw pa lang yun. And then, verse 7, pinatay ni Zikri na isang matapang na mandirigma sa Ephraim. Again, ito sa Israel po to. Dinescribe lang yung mga pinatay niya. And sa verse 8, ito makita natin dito yung sinabi sa 16 na marami pong nabihag. So ito po yung mga nabihag. At dinalang bihag ng mga anak ni Israel ang 200,000 sa kanilang mga kapatid, mga babae, mga anak at lalaki at babae. Kumuha rin sila ng maraming samsam mula sa kanila at dinala ang samsam sa Samaria. Okay? So, yun po yung yung makikita nyo dito na yun po yung part na magkapareha. Pero sa 2 Kings 16, hindi nila nalupig. So ano po kayo ibig sabihin? Hindi nila totally natalo, parang ganun po. Pero nabihag lang. Okay? So bakit ko po ito pinapakita? Kasi kung babasahin nyo yung chapter 16, baka ang makita nyo parang positive, hindi natalo si Judah, no? Hindi natalo sila Ahaz. Pero in the details po sa 2 Chronicles, ano po talaga sila? Kumbaga ang tawag dito, maraming napatay at marami pong nabihag. Okay? So hindi siya contradicting, no? Siguro lang dito sa 2 Kings, ang pinapakita lang po dito yung kumbaga, siguro hindi totally na yung Judah, yung kaharian, pero may na bihag lang. And isa din sa mga nakikita ko is yung sunod pong mababasa natin sa 2 Chronicles. Kasi parang medyo may intervention si God eh. May ginawa po si God dito na hindi natuloy yung pagbihag.
Ano po yun? Babasahin natin yung by the way po pala, sa 2 Kings din, isa sa mga naging consequence din or result is binawi ni Rezin na hari ng Aram ang Elat para sa Aram at pinalaya sa mga taga-Juda sa Elat. Ang mga taga-Aram ay dumating sa Elat at doon ay nanirahan sila hanggang sa araw na ito. So ito isa din po sa consequence no nung ginawa ni Ahaz is may nabawi pong lugar, territory. And by the way, kung titingnan po natin yung sitwasyon dati, isa po sa mga batayan ng ang kaharian ay malakas ay sa pamagitan po ng territory. Kung mas malaki po yung teritorya mo, mas malakas ka kumbaga. So dito nakita natin yung paghina no ng Juda at yun nga kasi nga sa pinag-aaralan natin ngayon mga hari-hari once na may favor kay Lord, nagiging ano talaga yung kaharian, prosperous, no? Lumalaki, lumalakas sila. So dito nakita natin yung pag-degrade, no? Okay, ngayon tingnan natin yung intervention na ginawa ni God dito naman sa 2 Chronicles. By the way, nakaka-follow pa po ba kayo? Alright. So sa 2 Chronicles, verses 9 to 15, basahin natin. Okay? So Jamie? Ngunit isang propeta ng Panginoon ang naroon na ang pangalan ay Oded at siya'y lumabas upang salubungin ang hukbo na dumating sa Samaria. At sinabi sa kanila, sapagkat ang Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno, ay nagalit sa Juda, kanyang ibinigay sila sa inyong kamay. Ngunit inyong pinatay sila sa matinding galit na umabot hanggang sa langit. At ngayon binabalak ninyong lupigin ang mga anak ni Juda at ng Jerusalem, lalaki at babae, bilang inyong mga alipin. Wala ba kayong mga kasalanan laban sa Panginoon ninyong Diyos? Ngayon pakinggan ninyo ako at pabalikin ninyo ang mga bihag na inyong kinuha mula sa inyong mga kapatid, sapagkat ang matinding galit ng Panginoon ay nasa inyo. Ilan din sa mga pinuno sa mga anak ni Ephraim, si Azarias na anak ni Johanan, si Berechias na anak ni Mesilemot, at si Jehikias na anak ni Shalum, at si Amasa na anak ni Hadlai, ay nagsitayo laban sa kanila na nanggaling sa pakikipagdigma. At sinabi sa kanila, huwag ninyong dadalhin dito ang mga bihag sapagkat pinabalak ninyong dalhan kami ng pagkakasala laban sa Panginoon, nadagdag sa aming kasalukuyang mga kasalanan at paglabag. Sapagkat ang ating pagkakasala ay napakalaki na at may malaking puot laban sa Israel. Kaya't iniwan ng mga lalaking may sandata ang mga bihag at ang mga samsam sa harapan ng mga pinuno at ng buong kapulungan. At ang mga lalaking nabanggit ang pangalan ay tumindig at kinuha ang mga bihag at sa pamamagitan ng samsam sa binihisan ang lahat ng hubad sa kanila. Dinamitan sila at binigyan ng sandalyas, pinakain, pinainom at binuhusan ng langis. Nang maisakay ang lahat ng mahihina sa kanila sa mga asno, kanilang dinala sila sa kanilang mga kapatid sa Jericho, na lungsod ng mga puno ng palma. Pagkatapos ay bumalik sila sa Samaria. Alright, sige po. So ito po yung nangyari. Yung nangyari po ito. Okay, pampagising lang, baka po inuto kayo. Alright, so ang story is again, may maraming nabihag. And then ito pong binasa natin sa 2 Chronicles is intervention. Pag sinabi pong intervention, may parang ginawa si God, no? At sa pamamagitan po ng isang propeta. Ano po yung mapapansin nyo doon sa naging sinabi ng propeta na okay, binigay nga ni Lord sa kamay ng Israel itong Juda dahil sa pagkakasala ni Juda, pero nung may mga binihag itong mga taga-Israel ay pinuna sila ng Panginoon, no? Sinabihan sila, kung matatandaan niyo yung binasa ni Jamie kanina sa verse, ano ba yan?
verse 10 ata. 9, 10 and 11. 9, 10, and 11. Sige, ito po, no, tingnan niyo yung 9, 10, and 11. Sapagkat ang Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno ay nagalit sa Juda. Kanyang ibinigay sila sa inyong kamay. Ngunit, inyong pinatay sila sa matinding galit na umabot sa hanggang langit. Now, kung makikita niyo po, binigay ng Panginoon ng Juda sa Israel at sa Syria at ito po yung digmaan. Kumbaga may mamamatay talaga. Pero tingnan niyo po yung sinabi, no? Ngunit inyong pinatay sila sa matinding galit na umabot hanggang sa langit. Tapos, at ngayon binabalak ninyong lupigin ang mga anak ni Juda. Lupigin means wipe out ba? Or ano ba? Wipe out, no? Ni Juda at ng Jerusalem, lalaki at babae, bilang inyong mga alipin. Wala ba kayong mga kasalanan laban sa Panginoon ninyong Diyos? And then, to 11, ngayon pakinggan ninyo ako at pabalikin ninyo ang mga bihag na inyong kinuha mula sa inyong mga kapatid sapagkat ang matinding galit ng Panginoon ay nasa sa inyo. So, gusto ko lang po magkaroon po tayo ng discussion about this one. Sige tol. Yung ano ko dito, yung napuna. Yung parang nakita ko lang sa verse na binasa ni Jamie. So, magpapakita talaga na yung again, soberanya ng Panginoon na kahit talaga kailan hindi niya ipagkakaloob sa kung kanino man yung soberanya na yun. Ibig sabihin, wala talagang instance na ang isang nation o isang tawagin natin mga tao o isang tao, no, yung individual na pwede niyang i-Lord, kumbaga siya ang maging Panginoon, no? So lahat talaga magfo-fall under the sovereignty of God. So yun again, sovereignty. So when in a church or when in the church, yung sovereignty ni God ang pinapangaral. So you can never go wrong. Hindi ka talaga pwedeng magkamali, no? So yan, assurance lang sa atin kung yun ang ating tinuturo at yun ang ating pinaniniwalaan ngayon. So I think itong mga verse na to will back up that doctrine or that teaching. So all under the sun falls under the sovereignty of God. So wala talagang nangyayari na hindi ang Panginoon ang may pakana, no? May pakana. So ayun. Amen. Yes, no? Makita po natin yung soberanya ng Panginoon. Kasi, diba, tingnan nyo po, even though, given na binigay ng Panginoon itong mga taga-Juda sa Israel, well, sa pamagitan ng labanan, mayroong mamamatay po talaga. Pero makita nyo dito na yung pagpuna ng Panginoon sa labis, or ano ba, yung parang, diba sabi nga po dito sa Chronicles, no? Okay. Ninyong pinatay sila sa matinding galit at umabot hanggang sa langit. Dito natin makita na meron pa rin po talagang yung sinasabi nga na kumbaga meron pa rin scope ba, no? May limit. And so makita natin na may bagay na yes, binigay sila, pero again, merong scope na itinakda ang Panginoon, at kung ito ay labis, no? Hindi talaga ito papahintulutan ng Panginoon. So yun, maganda po yun na share yung sovereignty ni God. Actually, yun po ang pinapakita dito, no? Yung soberanya ng Panginoon. And we praise God kasi hindi na po tayo bulag tulad ng dati na pilit nating inaano yung may part tayo. Pero dito natin nakikita yung
Sabi nga yung pakana, ang iisa lamang po may pakana ng lahat, no? Ang hari ng mga hukbo. At yan po ang ating Panginoon. Okay? So, yun po. Yun, maganda na napag-usapan natin. Yun. Ngayon, punta tayo sa verse 16 na tayo, no, ng 2 Chronicles. So, I think yung parallel po nito sa 2 Kings is yung verses 7 to 9. So, Jamie, sa 2 Chronicles, ang babasahin mo is 16 to 21. And then sa Kings naman is 7 to 9 lang. Okay? Again, sa Kings po, 7 to 9. Sa Chronicles, 16 to 21. So, Ate Jamie, pasok. Nang panahong iyon ay nagsugo si Haring Ahaz sa mga hari ng Assyria upang humingi ng tulong. Sapagkat muling sinilakay ng mga Edomita at hinapi ang Juda at nakadala ng mga bihag. At ang mga Filisteo ay nagsagawa ng mga paglusob sa mga bayan sa Shephelah at sa Negev ng Juda at sinakop ang Bet-Shemesh, Ayalon, Gederot at Soko at ang mga nayong niyon, ang Timnah at ang mga nayon niyon at ang Gimzo at ang mga nayon niyon, at sila'y nanirahan doon. Sapagkat pinaba ng Panginoon ang Juda dahil kay Ahaz na hari ng Israel, sapagkat siya'y gumawa ng masama sa Juda at naging taksil sa Panginoon. Kaya't si Tilgat-Pilneser na hari ng Assyria ay dumating laban sa kanya at pinahirapan siya sa halip na palakasin siya. Sapagkat si Ahaz ay kumuha sa bahay ng Panginoon at sa bahay ng hari at ng mga pinuno at nagbigay ng buwis sa hari ng Assyria. Ngunit hindi ito nakatulong sa kanya. Okay, so take note lang po muna natin, no. Pagkatapos po nung nangyari, siguro months later or years later, hindi po natin alam, pero 'di ba pinuna po ng Panginoon yung mga taga Israel at sila naman po'y sumunod. Hindi lang po natin na-discuss yung mga taong nagsabi na, pabalikan nyo na. May mga sumunod naman po sa Panginoon, no? Bumalik. And then ngayon, pagpatuloy nun, meron na ulit iba namang sumalakay sa kanila. So marami pong nasabi doon. And ngayon, tingnan natin sa 2 Kings. Sino yung mga sumalakay? Okay? 7 to 9. Kaya't nagpadala si Ahaz ng mga sugo kay Tiglat-Pileser na hari ng Assyria na pinasasabi, "Ako ay iyong lingkod at iyong anak. Umahon ka at iligtas mo ako sa kamay ng hari ng Syria at sa kamay ng hari ng Israel na sumasalakay sa akin." Kinuha rin ni Ahaz ang pilak at ginto na tagpuan sa bahay ng Panginoon at sa mga kabangyaman ng bahay ng hari at nagpadala ng kaloob sa hari ng Assyria. Pinakinggan siya ng hari ng Assyria. Ang hari ng Assyria ay umahon laban sa Damasco at sinakop ito at dinalang bihag ang taong bayan sa Kir at pinatay niya si Rezin. Okay. So, okay, ito na po, no? Okay pa kayo? Okay, sa 2 Kings, sa 2 Kings chapter 16, makikita nyo dito, diretso na sinabi na humingi ng tulong si Ahaz sa pusa. Hindi. Kasi si Ahaz kay Tilgat-Pilneser, pangalan ng Jamie. Ang hirap eh. Basta yung hari ng Assyria, yun po yung hari ng Assyria, tigilan nyo na si Pinser. Ganun po yung pangalan niya, no? Okay. Anyway, kung babasahin natin yung 2 Kings, parang ang ganda nung naging, kumbaga, to the rescue talaga si King Assyria, no? Sa 2 Kings, may kita nyo, di ba? Tapos napatay pa yung hari ng Assyria, ang hari ng Israel na si Rezin. Di ba si Rezin po si Rezin pala hari ng Syria, sorry. Si Felix Manalo pala yung sa hari ng Israel ata. Si Felix, basta yung iba pala, sorry. Rezin is hari ng Syria. So kung babasahin po natin sa 2 Kings,
parang ang ganda kumbaga maganda yung nangyari. No? Naintindihan niyo po? Pero tingnan po natin sa Chronicles. Ito po yung added. Ito yung detalyado. Kung babalikan natin sa chapter 16, nang panahon ngayon ay humingi ng tulong si Haring Ahaz. Bakit? Kasi muling sinalakay ng mga Edomita at ginapi ang Juda at nakadala ng mga bihag. So Edomites is hindi po sila mga Israelita, 'di ba? Mga po sila, mga hentil. Tama na, tama tol. Correct mo lang ako pag may kung sabi. Okay? So kumbaga another group na po ito na sumalakay. Okay? Ngayon, ito, marami pong pangalan diyan na mga nabanggit. Basta ang kilala ko lang diyan yung Soko. Okay? Anyway, so marami po. Okay, maraming sumalakay sa kanila. Tapos sa 19, ito po yung dahilan. Sapagkat ibinaba ng Panginoon ang Juda dahil kay Ahaz na hari ng Israel, sapagkat siya gumawa ng masama sa Juda at naging taksil sa Panginoon. So, dito nyo makikita, again, it's the consequence sa re-rebelde sa Panginoon. Now, verse 20, kaya't si Tilgat-Pilneser, yan pala, si Tilgat-Pilneser, okay? Again, dumating, tingnan nyo po yung words. Tingnan nyo po ha. Kaya't si Tilgat-Pilneser na hari ng Assyria ay dumating laban sa kanya. Sino yung kanya dito? Si Ahaz. Nakita niyo po yung laban sa kanya. At pinahirapan siya. Sa halip na palakasin siya. Nakikita niyo? Sa 2 Kings, parang tinulungan siya. Pero sa Chronicles, pinahirapan siya. Now, bakit? Sapagkat si Ahaz ay kumuha sa bahay ng Panginoon at sa bahay ng hari at ng mga pinuno at nagbigay ng buwis sa hari ng Assyria, ngunit hindi ito nakatulong sa kanya. Now, sa 2 Kings, kung babasahin niyo po, itong ginawa ni Ahaz na kinuha yung mga ginto, pilak, sa bahay ng Panginoon para kumbaga binayaran niya si Tilgat-Pilneser, parang tulungan mo ako, 'di ba yun yung sabi sa 2 Kings. Pero sa Chronicles makita niyo dito, yun yung naging dahilan, dahil doon sa akala ni Ahaz na makakatulong yun sa kanya, yung ginawa niyang paghingi ng tulong kay Tilgat-Pilneser. So dito sa 2 Chronicles makita niyo na hindi pala yun makakatulong sa kanya actually. Bagkus, yun po ay laban sa kanya at ito'y pagpapahirap sa kanya. Hindi ito pagpapalakas sa kanya. So hindi siya contradicting actually. Bagkus, mas binigyan tayo ng pinaliwanag sa atin ng salita ng Panginoon na kung akala ninyo na magkakaroon kayo ng kapahingahan or sabihin natin kaligtasan sa paghingi ng tulong sa iba, hindi po iyon kailanman mangyayari. Bagkus, the total opposite po ang mangyayari. 'Di ba? So, pinahirapan siya. Now, kung babasahin natin patuloy yung 2 Chronicles, at 2 Kings, ito, last part na po tayo, makikita nyo yung parang naging resulta, bakit pagpapahirap yun sa kanya, bakit hindi siya pagpapalakas. Now, para po maintindihan natin, we have to define, kailangan po nating bigyang kahulugan, ano bang ibig sabihin ng palakasin siya? Ano bang ibig sabihin ng pagiging malakas? Now, kung ang ating pong definition sa salitang pagiging malakas ay ayon o batay po sa mundo, okay? Ayon o batay sa mundo, makikita po talaga natin na yung ginawa ni Tilgat-Pilneser ay tulong. Tindahan niyo po ako? Pero, kung naiintindihan natin yung salitang palakasin, okay? Palakasin, ang ibig sabihin po nun ay yung biblical meaning. Ano ba yung ibig sabihin ng biblical meaning ng palakasin? Being right with the Lord. Okay? Kung yun po ang ating ibig sabihin dito sa palakasin siya, dito sa sentence, sa verse na to, well, doon natin maintindihan at mag-a-agree tayo na yung nangyaring tulong ni Tilgat-Pilneser
ay hindi nga talaga pagpapalakas, bagkus pagpapahirap yun sa kanya. Why? Sana po nagigets na narinig niyo po yung sinabi ko, no? Why? Dito natin makita sa sa ending na po. Basahin natin. Sa 2 Chronicles po, 22 to 27. Ate Jamie, pakibasa muna. At sa panahon ng kanyang kagipitan ay lalo ko siyang naging taksil sa Panginoon. Ito ring si Haring Ahaz. Sapagkat siya'y nag-alay sa mga Diyos ng Damasco na gumapi sa kanya at sinabi niya, sapagkat tinulungan sila ng mga Diyos ng mga hari ng Syria, ako'y mag-aalay sa kanila upang tulungan nila ako. Ngunit ang naging kapahamakan niya at ng buong Israel. Tinapon ni Ahaz ang mga kagamitan ng bahay ng Diyos at pinagputol-putol ang mga kagamitan ng bahay ng Diyos. Kanyang isinara ang mga pinto ng bahay ng Panginoon at siya'y gumawa para sa sarili ng mga dambana sa bawat sulok ng Jerusalem. Sa bawat lungsod ng Juda ay gumawa siya ng matataas na dako upang pagsunugan ng insenso sa mga ibang Diyos at ginalit ang Panginoon, ang Diyos na kanyang mga ninuno. Ang iba pa sa kanyang mga gawa at ang lahat niyang mga lakad mula una hanggang katapusan ay nakasulat sa aklat ng mga hari ng Juda at Israel. At si Ahaz ay natulog na kasama ng kanyang mga ninuno at inilibing nila siya sa lungsod sa Jerusalem sapagkat siya'y hindi nila dinala sa mga libingan ng mga hari sa Israel. Si Hezekias na kanyang anak ay nagharing kapalit niya. Okay, so 2 Kings naman po. Bilisan lang natin, 10 to 20. Nang si Haring Ahaz ay pumunta sa Damasco upang makipagkita kay Tiglat-Pileser na hari ng Assyria, kanyang nakita ang dambana na dating nasa Damasco. Ipinadala ni Haring Ahaz kay Urias na pari ang isang plano ng dambana at ang anyo nito. Husto sa lahat ng mga bahagi nito. Nang si Haring Ahaz ay pumunta sa Damasco, itinayo ng paring si Urias ang dambana ayon sa lahat ng pinadala ni Haring Ahaz mula sa Damasco ay gayon ang ginawa ng paring si Urias bago dumating si Haring Ahaz mula sa Damasco. Nang dumating ang hari mula sa Damasco, pinagmasdan ng hari ang dambana. Ang hari ay lumapit sa dambana at umakyat doon. At sinunog ang kanyang handog na sinusunog, ang kanyang handog na butil at ibinuhos ang kanyang handog na inumin at iwinisik ang dugo ng kanyang mga handog pangkapayapaan sa ibabaw ng dambana. Ang dambanang tanso ay na nasa harapan ng Panginoon ay kanyang inalis mula sa harapan ng bahay, mula sa lugar na pagitan ng kanyang dambana at ng bahay ng Panginoon, at inilagay sa dakong hilaga ng kanyang dambana. At inutusan ni Haring Ahaz ang paring si Urias na sinasabi, sa ibabaw ng malaking dambana ay sunugin mo ang handog na sinusunog sa umaga, at ang handog na butil sa hapon, at ang handog na sinusunog ng hari at ang kanyang handog na butil, kasama ang handog na sinusunog ng lahat ng mga tao sa lupain, at ng kanilang handog na butil, at ang kanilang mga handog na inumin, at iwisik mo roon ang lahat ng dugo ng handog na sinusunog, at ang lahat ng dugo ng handog. Ngunit ang dambanang tanso ay para sa akin upang doon ako'y makasangguni. Ang lahat ng ito ay ginawa ng paring si Urias gaya ng inutos ni Haring Ahaz. At pinutol ni Haring Ahaz ang mga balangkas ng mga patungan at inalis sa mga iyon ang hugasan. Kanyang ibinaba ang malaking tangke ng tubig mula sa mga bakang tanso na nasa ilalim niyon at ipinatong sa isang patungang bato. At ang daang natatakpan para sa Sabat ay tinayo sa loob ng bahay, at ang pasukan ng hari na nasa labas ay kanyang inalis sa bahay ng Panginoon dahil sa hari ng Assyria. Ang iba pa sa mga gawa ni Ahaz na kanyang ginawa, di ba nakasulat ang mga iyon sa aklat ng mga kasaysayan ng mga hari ng Juda? At si Ahaz ay natulog na kasama ng kanyang mga ninuno at inilibing na kasama ng kanyang mga ninuno sa lungsod ni David. Si Hezekias na kanyang anak ay nagharing kapalit niya.
Alright, so medyo mahaba po, pero to summarize po no yung nangyari. So nakita nyo po, isa sa akin po sa observation ko dito, hindi po talaga nakatulong yung pakikipag ano niya doon sa hari ng Assyria. Why? Kasi sa halip na tumalikod sila at bumalik sa Panginoon, mas na ano pa sila no? Mas napunta pa sila sa pag-worship at yun nga, naging ano siya ng hari ng Assyria. Syempre, tinulungan siya. So sumunod siya doon sa way ng worship ng mga Assyrian sa kanilang mga Diyos-Diyosan. At isa pa po dito sa mapapansin ninyo, yung bahay po ng Panginoon isinara, sinira, pinagputol-putol yung mga ano. So sinira kumbaga po talaga, no? So yun po yung sinasabi ko kanina, kailangan po kasi nating i-define ano ba yung ibig sabihin ng pagpapalakas, no? So yun po, siguro sa mata niya, lumakas siya dahil may tigapagtanggol siya. Pero actually in the eyes of God, he is not getting any stronger. But mas lalo po talaga siyang napasama, kumbaga. And meron po, kung mapapansin niyo po dito, meron pa pong isang character na nabanggit na wala po sa kronika. Sino po yon? Si paring sino yun? Urias, no? So, kilala niyo po ba si paring Urias? Pari po ito pare. Pag sinabi po nating pare, yung kapitbahay niyo po, pag sinabi po nating pare, naglilingkod po sila sa templo ng Diyos. Okay? Pero ano pong ginawa? Ano pong nangyari? Sige tol, ikaw na. Base sa, yun, yung, ano niya, mas, tawag dito, parang kinik out niya, no? Yung Panginoon sa dapat nitong, dapat niyang sana kalagyan. Kumbaga, pagpapakita lang talaga to na na yung hindi pagsunod sa Panginoon ay ang consequence talaga nito parati is ang iwanan sila rin ng Panginoon, no? Iwanan ng kumbaga mawala sa kanila ang presensya ng Panginoon. So wag tayong nagtataka na kapag tayo ay wala sa presensya ng Panginoon, no? Yun ang una yun yung dapat, yun yung cause and then the effect. 'Di ba? The effect is that when God is not in our midst or we are not in the presence of the Lord, we do not abide in the Lord. So syempre kumbaga yun, wag din nating asahan na tayo ay susunod sa Panginoon. No, so kaya nga being born again is kumbaga ito yung gift sa mga tao na binigyan ng presensya ng Panginoon sa puso nila. So parati talaga mauuna yung regeneration before obedience, no? Hindi yung you must obey para puntahan ka ng Panginoon, hindi ganoon ang that's not the logical, kumbaga hindi yun yung logical na hindi yun yung logical. Yun na pala, ang ganda lang pala. Hindi yun yung logical na explanation. Okay. So kumbaga makita natin doon yung paggawa nila noon is actually hindi sila yung nag-abandon kay Lord, no? Parang ganon. Actually, si Lord ang, ano bang Tagalog nun? Umabando na sa kanila, no? So, kasi ang pag-worship naman talaga sa Panginoon, hindi naman yan sa templo, no? Well, yes, during this time, yun parang sa kanila, no? Instruction. Pero, kahit nasa time na yon ng presensya ng Panginoon sa kanila is talaga siya, hindi doon sa templo mismo, but in their lives, no, sa buhay po nila talaga. So nakita natin yon. So kaya pala tayo yon, ang mga hindi talaga born again or nabuhay muli, wala po talaga sa kanila yung presensya ni Lord. Kaya makita natin
patuloy lang po talaga din yung kung ano yung ginawa no ng mga haring ito na hindi sumusunod sa Panginoon, 'di ba? Nagagawa nila yung gusto nila, no? Sirain yung templo, magrebelde sa Panginoon. Yes, nagagawa nila yun. Why? Because wala silang presensya ng Panginoon. Pero ikaw, anak ka ng Diyos, whenever man na medyo nagiging matigas ang ulo natin, the Lord will surely discipline us. Hindi ka talaga niya hahayaan. God will, di ba, in His sovereignty, He will lead you into repentance, no? So, di ba, ang ganda po, no? Ang kaloob ng Panginoon. So, parang may masasabi at Tito Bong. Itanong lang ako, maaari bang gumamit ang Diyos ng di mananampalataya para maituwid tayo? Tungkol doon sa mga bagay na yung nangyayari doon sa Chronicle. Ay, tol. Ay, yung question is gagamit ba? Yeah. Maaari bang gumamit ang Diyos ng di mananampalataya para may tuwid din tayo, may tuwid tayo, mga mananampalataya. Okay. So, gaya nga ng ito yung classic talaga na kapag sinabi kong classic, ito yung parate nandyan nakalagay sa mga Biblia natin. And only those na talagang umiintindi ang makakaalam, no? Nga God is the God of hosts. Siya ang hari ng mga hukbo. Ibig sabihin talaga, even Satan bow. No? And Satan, we know that the faith of Satan is not the saving faith. So pag sinabi nating maaari bang gumamit ang Panginoon? Actually, medyo lang siya. Yung statement is, hindi siya sa maaari kasi no one could limit God. He is sovereign over all. No? No one necessitates him to follow anyone, no? Sabi nga none is my counselor. Sabihin, wala siyang counsel. He is the counselor, di ba? The Holy Spirit is the counselor. So, konsehal, no? Hindi, iba yan. The counselor. Ibig sabihin, and yung pangalan ng Panginoon di ba? Kaya wag kayong maniniwala sa mga tao na magsasabi, in mighty name of Jesus. Wala pong power sa ganun. Merong kapangyarihan ang pangalan ng Panginoon sa pagkakakilala natin sa Kanya. So yung name po talaga, mabigat po yun Pag sinabi ng Panginoon, ang Kanyang pangalan ay ako, ang hari ng mga hukbo. Ang ibig pong sabihin nun, lahat ay all will bow down in heaven and on earth and under the earth. Sabihin, kahit yung mga demonyo, they will all bow down. And yung tinanong po ni Tito Bong about sa pwede bang gumamit ng hindi mananampalataya. Alam natin na even Satan, sabi nga ni John MacArthur, no demon or no fallen angel is heretical. Ibig sabihin, they have this faith. No? Meron silang pananampalataya sa Panginoon, but it is not the saving faith that we have. No? We are the children of God. And we do not share with that kind of faith. But God will, gagamitin niya lahat yon for those who have that saving faith. So you are blessed. Masaya, happy are those na talagang nakikita natin yung beatitude sa kanila. Bakit? It is not them creating that beatitudes, but those are embedded in them because they are regenerated. They are born again. So none of us, hindi tayo yung nag-generate ng mga magagandang bagay. It is embedded. Kumbaga, kalakip yun kasi anak ka ng Panginoon You have the saving faith. You do not have the faith. Yes, they are non-heretical, but they are not saving faith. So, hindi natin kalaban ng heretics. No? All of us can be heretics nga But even heretics can be saved pag they are born again. Diba? So, ayun. So, yung tanong ni gagamitin po talaga para sa atin. Lahat, all the means that God planned, He will use. Even those unbelievers.
So, yun yung ano. Amen. Praise God, no, for the wisdom. Sana na ano po yun lahat, no, narinig po yun natin, no. Hindi ko na kailangan ulitin. Very clear. And ramdam ko yung ano, no, yung ako na-amaze talaga ako sa ngayon na pinapahayag talaga ng Panginoon lahat, no, na dati hindi natin naintindihan. So tunay talaga, no? Tunay talaga yung pagiging born again, no? Okay? So wala na akong masabi. Praise the Lord for that, no? Praise the Lord. So the Lord Almighty reigns. Okay. Anyway, so maraming salamat po at natapos na natin si King Ahaz. Next Monday, punta na po tayo kay King Aso. Hindi. Kaya ano na tayo kay Hezekiah na po tayo. So basahin po natin yung isasend ko na lang po sa GC. Okay? At bukas po, punta po tayo dito 7:30 ng gabi hanggang 8:30 or 9. Gagawin po natin yung Night of Praise, Hymns, and Prayers. So, yun yung parang magsisibi nating corporate prayer na po. So, sa ano lang po, no, ngayon po nag-aaral pa po talaga ako how to pray. Grabe, no? Nag-preach na tayo ng kung ano-ano, pero balik talaga sa pag-aaral. Paano ba ang pananalangin, no? So, I think yun po ang minomold din ni Lord sa atin, yung prayer life at yung paano tayo manalangin. As one body, gagawin po natin yun. So, yes, kita-kita tayo bukas 7:30. May online po, pero yung mga taga-Kapkaben, dito na po tayo. Okay? So, closing prayer tayo. Sorry, nandiyan si Daddy, tol. Wala mo na bang BS yung tatay at nanay? Next week na lang. Next week na daw. Sige. Bakit? Sige. Alright, so yan. Kaya pray po talaga tayo lagi, no? So tol, paki-close na lang. Okay, let us close this. Father in heaven, indeed you are in heaven and we are on earth. Lord, but it will not limit your grace, Father. Lord, thank you for teaching us yung awa mo po, Panginoon. Thank you for teaching us not to be arrogant, na kami po ay sumasalig sa mga bagay na hindi naman po Diyos. At yun po ang aming mga sarili, Panginoon. Kami ay mga hamak na nilikha. Ngunit salamat sapagkat kami ay inyong binigyan ng karapatan at kami ay inyong inadapt sa pagiging anak, Panginoon. Kami ay iyong pinagkasundo. At lahat ng ito ay aming pinagpapasalamat dahil ito ay aming natagpuan at ito po ay hindi kailanman namin iiwanan dahil ikaw ang mag-preserve sa bawat isa. You preserve all your saints, Panginoon. And none of your sheep will fall sa mga patibong ng kalaban. Salamat sa assurance na yan, Panginoon. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you. Thank you sa lahat, Lolo. Thank you, no. Andyan sila. Bye. Salamat po sa lahat. See you po Yes. bukas. God bless.